in aid of legislation. This is also tantamount to, well, aside from being contumacious, the good lady, the lady senator has also accused this committee of everything from being a witch hunt to being a kangaroo court, only to find out today that she herself caused this witness not to appear and heed our earlier invitations and summons. I appeal to our colleagues in the Senate that although we have the power to cite her in contempt, we probably will not because of inter-parliamentary courtesy. But despite this courtesy, I hope our colleagues in the Senate will realize the seriousness of what we have today documented. A lady senator, a sitting senator, preventing the appearance of a key witness in a legislative investigation as part really of concealing the truth. You know, in civilized societies, I remember an instance where no less than a sitting president had to resign, not because of an illegal act per se, but because of the cover-up of an illegal act out of decency. So if this lady senator, Laila de Lima, will not voluntarily resign from her post after this revelation, I hope our colleagues in the Senate will protect the integrity of Congress of the Philippines, consisting of two houses, and in fact, remove her from her current position. That is if they want to maintain the integrity of the Congress of the Republic of the Philippines. Mr. Dayan, can I proceed with my questions now? Mr. Chair, can I proceed now? Parang ngumunguya pa eh. Pwede na ba, Mr. Dayan? Sige po. Go ahead, Your Honor. Now, Mr. Dayan, unang-una, sa iyong testimonya, nagkaroon na kayo ng relasyon ni Senadora Laila de Lima 2 buwan pa lamang matapos ka ma-empleyo sa kanyang law office. Tama ba ito? Tama po, sir. Now, nung unang-unang inamin ni Senadora de Lima ang inyong relasyon sa isang interview kay Maring Winnie ng Channel 7, ang sabi niya, kaya kayo nagkaroon ng relasyon, kayo daw ay naging saksakan ng malapit. Very close ang ginamit niyang salita. So sa 2 buwan na hindi kanya nakilala from ADAM, yung 2 buwan na yun, totoo ba na naging very close kayo doon sa period ng 2 buwan? Opo, Your Honor. Sinabi rin niya na kayo'y nagkaroon ng relasyon dahil sa kanyang frailties of a woman. Naintindihan mo ba yung frailties of a woman? Yung pagiging maselan bilang isang babae. So ang tanong ko sa iyo, pinagsamantalahan mo ba itong si Laila de Lima nung kayo'y nagkaroon ng relasyon? Hindi po, sir. Hindi. Sabay mukhang maselan nung mga panahon na yon nung kayo'y nagkaroon ng relasyon? Hindi naman po, sir. Hindi naman po. Your Honor, frailties daw is kahinaan. Kahinaan. Sa tingin mo ba, pinagsamantalahan mo ang kahinaan ni Laila de Lima bilang isang babae nung kayo'y nagkaroon ng relasyon? Hindi po, sir. Nung sinabi mong hindi mo pinagsamantalahan ang kanyang kahinaan bilang isang babae, ano ibig sabihin mo? Basta umibig ako sa kanya, sir. Inibig din niya ako. Now, mapunta po tayo sa inyong sinumpang salaysay. Ang sabi niyo po, 4 na beses kayo nagkita ni Kerwin at kung siya nagbigay siya ng pera sa'yo. Tama ba ito? 5 po. 5. Okay. Yung una, beses, buwan ng Agosto. Yung pangalawa, October. Yung 3, November. Pero dun sa una, ang sabi mo hindi mo kilala kung sino si Kerwin. Doon sa una po, hindi ko po talaga siya kilala. Paano mo alam kung sino yung dapat mong i-meet nung unang pagkakataon? Sabi po ni ma'am, punta ka doon, may kamit ka sa MOA. Pero paano mo alam kung sino mo ika-meet mo sa MOA? Milyon-milyong taong nasa MOA. May directive na
pagbimitan namin kung saan ko ipapark yung sasakyan, sir. At saan mo ipapark yung sasakyan ng unang pagkakataon na yon? Opo, sir. Saan nga? Saan mo Doon ipapark? sa 5th floor. Fifth floor. O, pagkatapos ka nagpark sa fifth floor, ano nangyari? May dumating na sasakyan na kulay puti na van. Ano, paano mo alam na si Kerwin yung laman ng puting van na yon? Nag-ano siya, sir, nag-identify na kami. Paano kayo nag-identify nung dumating yung puting van na yon? Yan po yung identification ko sa kanya, yung puting van na yon. So bago ka pumunta doon, ang sabi, makipag-meet ka sa fifth floor at may darating na puting van. Opo, sir. Okay. So, bakit mo na naman alam na yun yung puting van na imi-meet mo sa dami ng puting van? Kasi yun lang po lumapit sa akin, sir, eh. Pagkatapos, may inabot ngang bag. Opo, nagbukas siya ng yung sliding door niya sa gilid. Tapos, ito na yung para kay ma'am. Okay. Naintindihan ko na siya na po yung ano, na imimit kong tao. Yung inabot sa'yo, makikita mo ba kung anong laman ng bag na yon? Hindi ko na po sinilip, sir, pero sinalat ko lang. Okay. Napakahilig mo naman magsalat. Oo, pero teka muna. Hindi mo nakita kung anong laman nun. Hindi po, kasi naka-stapler yun, nakatupi siyang ganon, tapos naka-stapler, sir. Pero may duda ka ba kung anong laman nun? Opo, sir. Ano yung duda mo? Duda ko pera po. Ay, paano mo naman pinagdudahan na pera yon? Sinalat ko nga po. Ang pera, sir, pag ano, maano mo naman kung pera yun o pabango or something na ano eh. So, nung duda mo pera, inisip mo ba na, wow, tumatanggap ng pera si ma'am? Hindi naman po, baka iisip ko sa kanya, may mga tumutulong na sa kanya. Pero alam mo na, nung unang pagkakataon na yon, na may mga nagbibigay siguro ng pera kay ma'am at tinatanggap niya itong mga perang ito. Malamang ganun po. No, yung paggalawang pagkakataon mo lang nakilala si Kerwin. Yung second time na lang po kami nagkakilala na nung second time na magbigay siya, talagang nagkatanungan na kami ng pangalan. Okay. Bakit ba nung unang beses hindi mo tinanong ang pangalan niya? Nakalimutan ko na po, sir, kasi talagang pagbigay niya, umalis na rin siya agad. Umalis na rin po agad. Bakit naman itong pangalawang beses, nagtanong ka ng pangalan niya? Naghihinala na po siya sa akin. Kung ako daw yung talagang driver security ni Senador De Lima. So, sinong unang nagtanong sa inyo? Siya po. Siya unang nagtanong? Opo. At anong tinanong niya sa'yo? Anong pangalan mo, sir? Sabi niya. Ako pala si Ronnie Palisok Dayan. Okay. Tapos sabi ko, ikaw, sir, anong pangalan mo? Kirwin. Ganun lang ang sagot niya. Okay. So, yung panahon na yon, kilala mo ba kung sino si Kerwin? Hindi po, sir. Hindi ko po siya kilala na yung drug lords pala yung Kirwin na yon. Kailan ka nagkaroon ng ideya na yung Kerwin ay drug lord? Nung itong pagkapatay lang ng tatay niya, sir. Pagpatay lang ng tatay niya? Opo. Okay. Sinabi mo rin na yung pang-apat na beses ay may isang pagkakataon na nagkita kayo sa Baguio. Ito yung panghuli sa Baguio, no? Bakit kayo nagkita sa Baguio? Nung nagpunta kami noon sa Baguio, yun yung ang gusto niya dito lang sa parting Maynila. Sabi ko, mainit tayo sa Manila, baka maraming mata, kaya doon tayo sa Baguio. Isi-sit up ko yun kay ma'am, sasabihin ko kung gustuhin niya. So, ibig sabihin, yung pagkikita nyo sa Baguio, talagang intention mo na makita siya ni Kerwin? Opo, sir. Bakit ka nagkaroon ng intensyon na makita ni Kerwin Si si Laila de Kerwin Lima? po kasi ang may gusto na makilala si ma'am. Paano niya sinabi sa iyo na gusto niya makilala si ma'am? Pwede ko bang makita si ma'am ng personal? Paano niya sinabi to? Sinabi niya sa akin nung nagbigay ng pangatlong bigay kami. Okay. So, nung sinabi niya gusto niya makita si ma'am na personal, sinabi mo ba ito kay ma'am mo, kay Secretary Laila de Lima? Opo. Paano mo sinabi? Ma'am, gustong makamit ka ni yung nagbibigay ng pinagpakuha mo sa akin. Hindi ba nagtaka si Ma'am Laila mo kung bakit gusto siya makita nitong si Kerwin? Hindi naman po, basta walang problema, sabi niya. Tapos ano pang sinabi niya? Saan nga dapat kayong magkita? Sabi ko, ang suggestion ko, ma'am, Baguio tayo para medyo may kalayuan.
Mas maganda ron. Makapamasyal din na rin tayo, sabi ganun. So, may naisip ka pang dahilan kung bakit gusto ni Kerwin makita si ma'am? Wala rin po sir na maisip na dahilan. Basta ang alam ko, ang nababasa kong dahilan, para ma-meet niya siguro si ma'am kung sino yung Laila de Lima na pinagbibigyan niya ng pera. Now, ano naman ang garantiya na dito sa 5 pagkakataon na ito na ikaw'y binigyan ng pera ni Kerwin para kay Laila de Lima, hindi mo binawasan itong mga perang ito? Hindi po sir. Ano nga? Bakit namin ikaw paniniwalaan na hindi mo binawasan ito? Kasi po hindi ko tinitignan na hindi ko alam kung pera alaman nun. Ang pagkakalam ko lang yung pagsasalat ko sa kanyang na pera. Okay, paano mo naman kami mapapaniwala na alam ni Laila de Lima na galing talaga kay Kerwin itong mga salaping ito? Kasi siya pa nag-uutos sa akin eh. Siya mismo ang nag-uutos sa iyo? Yes sir. Okay. Now, nung una, ang sinabi mo, ang utos pumunta ng SM sa 5th floor, white van. MOA, no? Yung mga susunod na pagkakataon, paano ka inutusan ni Secretary de Lima na kunin itong mga salaping to? Yung pangalawa po sir, punta ka ulit doon, magkikita kayo ulit. Okay. Nang kausap mo nung sa MOA. Okay. Yung pangalawa na... O, isa naman kayo magkikita nung pangalawa. Anong sabi niya? Sa dampa. Okay. Sinabi niya, o paano mo naman, anong sinabi niya? May sasakyan bang sinabi na makikita mo o yung taong unang nakita mo lang hanapin mo? Yung taong na unang nakamit mo, yung may nag-abot sa'yo, yun ang makakamit mo ulit ngayon. Okay. Sabi, Ay, yung 3 beses. Ay, magkakilala na kami ni Kerwin, no, sir? Pero sinabihan ka ba ni Secretary de Lima na Yes, sir. makipagkita ka na naman? Opo, sir. So, ibig sabihin, yung mga salaping tinatanggap mo, hindi ka nag-contact kay Kerwin para kunin yung mga pera. Ay, wala. Lahat yun, yung 5 beses na tinanggap mong pera, si Secretary Laila de Lima nagsabing, magkita kayo at kunin mo. Opo. Okay. Now, ang sabi mo rin, hindi mo kakilala among others itong si Engelberto Durano. Hindi po. Hindi. Pero ang sabi ni Durano, parang siya daw nagpakilala sa iyo at dito sa Jaguar na may relasyon din dito kay Kerwin. Totoo ba yan? Hindi ko po na-personal pang kilala ang mga tao niya, sir. Bakit naman sasabihin nila yan na sila nga ang nagpakilala pa sa iyo dyan kay Jaguar? Wala po akong idea, Wala sir, ka naisip na dahilan kung ba't nila sasabihin yan? Opo. Wala akong naisip na dahilan sa... Now, hindi na ako magtatagal, no? Pero alam mo kasi, Kerwin, hanggang ngayon, dami pa rin naniniwala kay Laila de Lima na siya'y inaapi lang ng Kamara at ni Presidente Digong. Pero ikaw, sinasabi mo, 5 beses ka kumuha ng pera kay Kerwin at ibinigay kay Laila de Lima. Tama? Tama po. Pero yung kanyang asta, yung kanyang pag-deny, parang malinis na malinis ang kanyang konsyensya. Anong pwede mong sabihin doon sa mga taong naniniwala pa siya? At kanina, nakita ko dito si running priest, si Father Robert. Isa siya sa mga naniniwala pa kay Laila de Lima na inaapi lang siya. At napakadaming mga naniniwala na nangaapi lang ang presidente at ang kongreso sa investigasyong ito kay Laila de Lima. Merong pa nga member ng media, inaakusa kami na linalabag namin ang karapatan ng mga kababaihan dahil sa investigasyon nito. Ano mong masasabi mo sa kanila? Ako sila ang sinasabi ko, totoo lang. Ewan ko dun sa mga naniniwala sa kanya. Okay. Okay, maraming salamat, Mr. Chair. I have no further questions. Next to interpolate is Honorable Garbin. Mr. Romy Dayan, ikaw ay sumunod. Diba? Apo. At sa iyong pagsumpa, ikaw ay sumumpa sa batas ng Diyos at sumumpa rin sa batas ng tao. Yes, Your Honor. At ang ibig sabihin ng iyong pagsumpa ay ikaw ay magsasabi ng totoo. Apo. At ikaw ba'y naniniwala na hindi mo kayang labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos? Yes, Your Honor. Ginoong Ronnie Dayan, inako mo na sa media nung ikaw ay in-interview sa Krami
At inako na rin ni Secretary de Lima o ni Senador de Lima na kayo ay may relasyon. Ito ba'y paninindigan mo pa rin ang relasyon na ito? Opo, Your Honor. Inaako mo ito, kapareho ng ibang iyong sinabi sa media at kung saan man, sapagkat ayaw mong labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yes, Your Honor. Tama ba? Tama po. Ginoong Dayan, sinabi mo na may relasyon kayo ni Senador de Lima. Kailan ba nagsimula ang relasyon na ito? 2007 po, Your Honor. 2007, saan nanunungkulan si Senador de Lima? Sa local po, papo niya. Siya ay isang practitioner lamang bilang isang abogado. Opo, Your Honor. At ang relasyon na ito ay nagpatuloy mula sa kanyang pagiging law practitioner hanggang sa siya ay chairman ng Commission on Human Rights. Yes, Your Honor. At hanggang sa siya ay naging kalihim ng Departamento ng Katarungan. Opo, Your Honor. Sa panahong ito, dahil kayo ay narelasyon na, ako ba'y tama na sabihin na nakuha mo ang pagtitiwala ni kalihim de Lima? At nakuha niya rin ang iyong pagtitiwala. Sa katotohanan niyan, ikaw ay matiwala sa kanya at hindi lamang tiwala, kundi utang na loob. Opo, Your Honor. Sapagkat ikaw ay tinutulungan niya sa iyong mga problema na pananalapi at ikaw ay kanyang tinutulungan sa iyong pamumuhay. Opo, Your Honor. Ginoong Dayan, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababase sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag? Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito ay dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko at wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Ginoong Dayan, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora de Lima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 1 na lang. Opo, Your Honor. Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 5, masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo? Wagas din po, sir. Nararamdaman ko rin po. At dahil sa damdamin na yan ni Secretary de Lima at iyong damdamin din, ay hindi mo maaring ipagkanulo si Secretary de Lima sa pagsasabi ng hindi katotohanan sa pagdinig na ito. Alang-alang po sa batas, sir. Pwede ko siyang ipagkanuno. Alang-alang po sa katotohanan. Kaya mo siyang ipagkanulo. Opo.
Iyan ba ay dahil lamang sa hindi niya pagsagot sa sa text ng iyong anak? Hindi po. Iyan ba ay dahil lamang na hindi kanya binigyan ng financial assistance noong ikaw ay humihingi ng financial assistance sa kanya? Your Honor, you have 1 minute more. Mr. Chairman, there are a lot of congressmen who waive their time slot in my favor. And to name them, Go ahead, please. I am referring to Congressman Strike Revilla. 3 minutes. I am referring to Congressman Teves. 6. And as may be necessitated, the time allocation of Congressman Alvarado. So you have 10 minutes more. Thank you. Sa aking narinig sa iyo, Ginoong Dayan, na ikaw ay inuutusan lamang ni Senadora de Lima na makipagkita kay Kerwin Espinosa. Tama ba yung pagdinig ko? Opo, Your Honor. Ito ba ay ang iyong paglahad ay binibigyan mo kami ng isang paniniwala na sa primero ay hindi mo kilala si Kerwin Espinosa? Opo, Your Honor. At ibig mo bang maniwala kami na nagtatagpo lamang kayo ni Kerwin dahil sa utos ni Secretary de Lima at siya ang may koneksyon na kung bakit nalalaman niya na kailangang magtagpo kayo ni Kerwin Espinosa? Yes, Your Honor. Ginoong Dayan, sa iyo bang pag-aakala ay naging tapat sa inyong pagmamahalan si Senadora de Lima? Nung una po. Nung una. Opo, Your Honor. At ang pagsampal mo ba kay Secretary de Lima nung nalaman mo na siya ay may kaugnayan sa isang nagngangalan na Warren Cristobal ay isang pagpapakita ng pagselos dahil sa iyong wagas at dalisay na pagmamahal? Nagawa ko po yun, sir, dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya totoo at makatarungan at tapat ang iyong pagmamahal sa kanya. Opo, Your Honor. Kaya kahit na alam mo na ang pakikipagkita kay Kerwin Espinosa ay isang delikadong bagay, ay ginawa mo dahil sa pagmamahal na yan. Hindi ko naman po alam na delikadong makipagkita kay Kerwin. Nung huli na hindi mo rin alam na si Kerwin ay isang tao na may kaugnayan sa negosyong droga. Hindi po, sir. Hindi mo man lang tinanong si Mamo Hindi po, sir. kung ano ang pagkatao ni Kerwin? Hindi po. Hindi ka man lang nagkaroon ng idea na kung sino at ano si Kerwin? Hindi po, sir, kasi inuutosan lang po ako, sumusunod lang po ako sa utos ni ma'am. At dahil sa pag-ibig o pagmamahal na yan, at dahil sa tiwala mo kay Senadora de Lima, ay kahit anong iutos niya sa iyo, ay iyong gagawin. Opo, Your Honor. Finally, Ginoong Dayan, ito ay ginawa mo sapagkat tapat ang iyong damdamin kay Secretary de Lima. At ibig mo bang sabihin sa pagdinig na ito na ang iyong relasyon kay Secretary de Lima ay hindi lamang upang saluhan siya na magtampisaw sa pagmamahalan, kundi siya ay saluhan din sa pagpawi ng init ng katawan? Opo, Your Honor. Salamat, Ginoong Dayan. Mr. Chairman, hanggang dito na lang po. So, how many minutes more do we have?
so I can inherit those minutes.